Gusto po ito ng sarili niyang page. Kaya po, yung lahat ng makikita rito, scripted. Yun lang po gusto niyo madinig. At maraming salamat na rin dahil sa mga tiga sa Gerardo yung nabigyan niya na pinili i-revise amang Naganyo at ng ibang leader. Pero ngayon po, kasama na natin si Vice Amang Naganyo, kaya halos mga 80% ng makikita yung tao dito sa screen, makakasama na po natin. Palakpakan po natin, Vice Amang Naganyo, maraming salamat. Dahil pinibigyan po yan ang usa, sindi niya, na alam natin ay wala pong nakapaloob na anumang kondisyon, alaga, wala rin nakapaloob na pananakot, wala pong anumang bagay na amin pong pinag-usapan. Yun po ay usa niya dahil nakita niya kung anong klaseng tao, kung anong klaseng pangako at paasa yung ginawa sa kanya sa kabila. Kaya po ito, nag-desisyon na pagbigyan po kasi niya. Ating pong tunghayan at panoorin sandali yung ibinahagi ni Kong Pascual sa ating video. Dinig niyo po yung paninira at kung anong klaseng pagtingin sa mga tiga San Leonardo na pakanamlang ng puta. Na ito po mga tiga San Leonardo, kaya lang magpagpagamot, mangungutang. Ito po ay pag-aalipusta sa ating mga kababayan, sa ating bayan. Si Mayor Elan po, hindi naman dapat manira, pero binigyan niyo ng ilang panahong pagkakataon dito at mayroon pong pagkakataon wala pang kalaban. Si Mayor Elan po, nakakuha ng 7 sunod-sunod na award. SGLG. Yung pong 7 award na yon, mabuting pamumuno, mabuting pangangasiwa sa kanyang nasasakupan. Katunayan ng mahusay na panunungkulan. Yung pong vlogger, yung siya po, at hanggang ngayon, hindi po sila makakuha kahit isang award ng SGLG dahil meron po silang utang na 172 million na nilustay sa Japan. Kaso po nila ito ngayon sa Ombudsman. Ito po yung Ombudsman case na kanila pong nilustay. Kaya hindi po sila maaaring makakuha ng SGLG. Ang SGLG po galing ng mandato ng DILG. Ito po ay isang batas. At ito po ang pinatutupad sa buong Pilipinas. Kaya po hindi uprang ito ay maliitin. Ito po 170 million graft and corruption, Eming Pascual. At yung pong kasunod niyan, nag-file pa siya ng motion to request extension of time nung ito po yung case number August 24, 0200. At nung file po nila yung motion to file counter affidavit, nito lang pong
Anong date? Paki-highlight mo lang yung date. Yung PEDSA. Para po sa kaalaman ninyo, ito po yung kaso nila na ayaw nilang aminin. Pero ito po nakafile at ito po ay dinidinig. Yun po, yung counter affidavit, September 24, 2024. Kaya po, yung pagkakailan nila ng kaso, hindi po uobrang paniwalaan. Dahil ito po ay nakafile at existing. Dito po sa San Leonardo, hindi ko kailangan magyabang sa inyo na kami po nagdudulig ng lote, tinahiman po ng Tagumpay National High School, Tagumpay Elementary School, Special Science School, at yung pong Kolehiyo de San Leonardo na andun po, na pinagdududahan niyang putahan, hindi po, eskwelahan po iyon. Yung po ang Kolehiyo de San Leonardo, na meron po tayo first year, second year college ng BS Criminology. Sa ngayon po, inaayos natin yung lisensya po natin para po doon sa panibagong kurso, BS Psychology next year at BS Nursing, na kung saan po lahat ng mga tiga San Leonardo at karating bayan, libre po doon sa pag-aaral sa Kolehiyo de San Leonardo. Yung pong ibinibigay natin mga ayuda, yung pong ibinibigay natin ibang mga ICE at DOLE, galing po yan sa DSWD. Yung pong itinutulong natin araw-araw sa 100 hanggang 200 pasyente araw-araw dito sa ating pong San Leonardo Hospital, meron po tayong libreng gamot, libreng doktor, libreng kwarto, at yan po kaya na i-cater yung dengue. Yung anti-rabies, sa atin po nagpapa-injection yung karating bayan. At yung pong ating mga na-hospital doon, malaki ang naitutulong natin dahil hindi po ipinangako ni Merkel kundi ginagawa libre ang pagkain ng pasyente bantay, pati po yung kasama ng bantay. Ano po? At yung pong ating ospital, nagkaroon na po ng mga pasyente at isa po yung pasyente na nanganak na. Nanganak po, tiga San Antonio at wala po ni pisong ginastos kahit wala pong kinalaman si Mayor Ella sa pagkabuntis ng nanganak. Ito po ay nilibre natin doon sa ating hospital ng San Leonardo. Sila po wala pang nagiging hospital doon. Tayo po meron na. At yung ating dialysis ongoing na. Yung ating pong mall at yung pong ating Kolehiyo de San Leonardo, in-extend po natin. Ngayon po, ayayahin na yung harap. At yung ilalim po, ito po, ililipat dyan ang Kolehiyo de San Leonardo. Halos kompleto na rin po para yung BS Nursing. Maigi na po yung kapag abroad yung ating mga anak. Yung demand ang BS Nursing, pag po nakatapos at nakapasa sa NCLEX abroad, maging Japan o Saudi o maging Middle East, yung magulang po, yung pamilya nadadala rin doon. At yung magagandang bahay na nakikita nyo rito, halos lahat po rin sa abroad yung anak. Kaya po tayo dito sa Leonardo, hindi naman po tayo nagbababaya. At hindi naman po tayo umaangkin ng ibinibigay ng mga nagpapagamot na libre yung gamot, libre ito. Dahil yung pera po na yun, galing sa inyo. Pera nyo rin po yung tax na ibinayan nyo, tax na ibinigay, binabalik ko sa inyo, at hindi po sa aking pera. Pera po ng gobyerno natin. Ganon din po ang lahat ng congressman na binigay ng ayuda. Lahat po sa distrito, lahat po ng probinsya, ganon po ang trabaho ng congressman. Pero iisa lang mo ang congressman sa Pilipinas na inaangkin niya at sinasabi niya sa kanya galing yung pinibigay na yun. Malokohan po ang sinungalingan dahil yung pong ayuda na yan, DOLE, DSWD, maging AKPs, WD po yan. Kaya po yung ibinibigay niya, ayuda na yan, wala kayong dapat alamin ang utang na lumang dahil yan po ay tax ninyo. Pera nyo din ay dapat sa inyo, obligasyon po namin na bigyan kayo ng tulong at yung ayuda ng tax ibalik sa ating mga kababayan. Tama po ba? At bumili po kayo ng bigas, bumili kayo ng sardinas, nagpakaga kayo ng gasolina, sa gasolina nagbayad kayo, lahat po ngayon may tax. Bawat galaw nyo kahit sigarilyo lang may tax. Yung po ang ambag ng mga senior citizen, maging mga batang na yung po tax.
ambag sa gobyerno. Kaya yung gobyerno, nagbabalik lang sa atin ng ayuda. Kaya wala kayong utang na loob kay Mayor Ella, lalo wala kayong tanawin. Dapat utang na loob dito kay Vlogger. Namin lang niya na kay Mayor, pero hindi po. Iba po yung nadidinig nyo, iba po yung sinasabi sa inyo, pero sa actual po, pera lahat ito ng gobyerno. Wala po kami pera dito, kundi gobyerno po galing yan. Ang pondo galing ng DSWD, ng DOLE, ang pondo galing po sa GAA na pinagagalingan ng National Fund. Kaya po, dito po sa ating bayan, hindi po tayo pwedeng mag-ibang, kundi kung yung katotohanan lang ang kailangan natin gawin. At yung pong pagsagot, ibinabase lang din natin doon sa sinasabi nila. Kaya pakita natin yung sa highway. Pagkatapos na ma-discuss po yung TODA. Pakipalakpak na ho, kasi yung mga member dito ng TODA. Ayan. Alam niyo ba, sa TODA sa harapan ng Pangulo, si Kong Vlogger, pinasok pati yung pagtutuda. At pinapatikos pati yung pagkahuli daw ba kayo rito, eh hindi kayo tinutulungan. Wala naman akong nahuling. O nalamang nahuling tiga-toda dahil maluwag po tayo rito. Naghahanap buhay lang yung mga driver ng toda, kaya hindi ho natin pinapakialaman yun. At mind you, sa mga senior citizen, lahat po ng toda dito sa San Leonardo, yung kanilang prangkisa ay libre. Hindi po sila pinagbabayad sa prangkisa taon-taon. Tama po. Pakita natin yung sa bato, hindi ako mapahit ng hindi ito yung pagtatabang dito. Yung putang ina ko. Pero hindi pwede. Pero hindi mo naman. Kapag hindi mo sa mga kami, naging mo kami. Ay, hindi naman kayo naman nagawa ko. Hindi. Paano naman yun? Hindi naman ako sa ako naman. Diba? Ang ako sa tuloy magandang tao. Hindi mo naman tuloy. Yan ang dyan. Hindi naman tuloy. Hindi mo naman. Hindi mo naman naman. Hindi kami nakuhuli ng tao. Hindi po ako alis dito, tagal niyo sa bato. Bakit anong nangyari? Pero, hindi ito. Umalis siya. Okay. Ganito po nangyari ha. Yung commission director ng Levicia, si Dick Del Leonino, nakiusap po na umuwi ako. Pero nasabi ko, uuwi na ako pag umuwi yung mayor dito. Tuloy-tuloy po ang trabaho dito, hindi po napigil. Putang ina. Grabe naging traffic ko. Kapag na yung traffic na to. So, December 4 po, in-advise po namin na makakoordinate po sa Municipal Engineering Office. Meron po ba kayong hawak na dokumento na para po mag-proceed po kayo dahil po sa construction? Or LCE, Local Chief Executive, anong sangguniang concern po? Suspension of ongoing asphalt overlay. Ibig sabihin po na suspension pwede siyang ma-resume, pero hindi siya pinapastop. Ano po? Ang nakalagay po dito sa formal letter po, date po ng December 7, formal letter po niya, December 7, suspension of ongoing asphalt overlay in the municipality of San Leonardo due to non-compliance of the contractor to apply for the necessary permits prior to proceeding of the said project. 3. Number 3.3.2, which states that the contractor should see to it that all documentary requirements as contained in the Citizens Charter ng San Leonardo. Ipakita ko lang sa inyo yung ordinance po namin ng Section 5 po. Ito po ay kapasyahan po bilang 24, series of 2011 pa po ito, no? Wala po tayong... Ayan po ang katotohanan. Nag-start lang po lahat dito sa pakikialam ni Kong Vlogger doon sa ating ordinansa
na hindi po sumunod at hindi po nakiraan sa ating engineering office tulad ng mga ginagawa ng ibang mga kontratista na pag gumawa sa San Leonardo, nagpapaalam sa kapitan, nagbabayad ng kulang permit ng kanilang gamit kamukha ng bako, bulldozer, loader sa ating pong engineering office. Tanging siya lang po ang hindi po sumunod dahil ipinagmamalaki niya congressman siya. At nalaman po namin nung pumirma yung mga tao niya doon sa notice nung gabi din na yon na siya pala mismo ang kontraktor. Siya pala mismo ang nagpapagawa at may hawak ng pondo na hindi natin alam pare-pareho kung ano yung ilalagay doon at gagawin sa highway. Kaya po, kung ang kapal halimbawa ng espalto ay 4 at 1 lang ang inilagay, niloko lahat ang tiga San Leonardo at iniwasan lahat ang permit ng munisipyo. Ito po ay dapat madadaan ng Department of Works and Highway at hindi po nagdaan pati po sa engineering office natin na meron po tayong kulang ordinansa na ipinatutupad. Hindi naman po utrang yung congressman ang masusunod sa San Leonardo. Area of responsibility po natin itong ating bayan. Jurisdiction po ito ng San Leonardo. Kaya ang nakakasakot dito, Municipality of San Leonardo, batas ng San Leonardo, hindi po yung butas ng congressman vlogger. Kaya po, dun sa mismong mukha niya, mismong sa harap niya, na itaga niyo sa bato, hindi siya alis doon, umalis din po. At napatigil, napasuspindi yung trabaho niya. Kaya lang po, mas malaking diferensya na nakita natin dahil nung umalis na, nawala na yung pagtaga sa bato, kumakana pa rin nagmumumura doon sa loob ng kanyang sasakyan na panay putang ina ang ating pong nadidinig. Hindi po natapos dyan yung ating pong paliwanagan kahit na po hanggang ngayon, hindi po sila nagsusumiti ng kaukulang permiso or requirement. Pero yung iba pong gumagawa, kahit saan po, nagsumiti at sumusunod. Dahil ito naman po, trabaho dapat ng kontratista. Hindi po trabaho ni kong vlogger na magbantay sa anumang proyekto. Hindi po trabaho ni kong vlogger na siya ang mangontrata at magpagawa ng o anumang proyekto. Ang trabaho po ng kong vlogger dapat doon po sa Kongreso gumagawa at nagpapatupad ng batas. Ang trabaho po ng mayor dito po sa San Leonardo na mamahala at siya pong sinusubaybayan ang pangyayari dito sa San Leonardo. Kaya noong pong malaman po nung gabi na yon, pang-apat na gabi na pala nilang gumagawa. At nung malaman ko na tayo ay dinalaw, pinuntahan dito sa highway, dagli-dagli rin po ako nagpunta upang harapin si Kong Vlogger. Malaman ko anong kailangan, kung anong dapat gawin, at okay naman din po ako makipagkamay o makipag-usap. Kaso po, nung datnang po, nakapaligid na yung kanyang mga goons. Ando na po yung provincial director natin, ando na rin po yung kanyang isang rekwa na mga kapulisan. Kaya po, hindi po posible ako'y makalapit. Hindi ko alam na nagmumura na naman. Nalaman ko na lang later on, nung tapos na. Kaya po, nung malaman ko na nagmumura at kung ano-ano ang pinagsasabi, ako po ay sumagot lang. Ako po ay kailangan ding pumasya sa kanilang lugar mismo sa Pambuan, Gapang City. Kay 15 ng hapon, at kami po ay magsusukat dito sa aming property, ng aking asawa, si Dr. Maricel, si Vidal Naganyo. Ay nabalitaan na nag-report sa amin na engineer ng mga Pascual na pinapasok yung compound ng aking aking asawa ay ang mga natibitan. Kaya po nangingilang po sa akin, upang kami na nagpasukan, ang makita namin kung ano ang kaganapan dito sa loob ng aming compound. Ito po sa Pambuan, Gapang City. Hindi po pwede na yung mga Pascual, sa gawin pati yung hindi nila pag-aari. Yung gawa po nila ito sa
Pagman, kumana, makapag-apply, makapag-apply ka pa, at sa Mindanao, papaya, hindi po pwede. Kaya, Mendela, kapatid yung pag-aari ng kanyang asawa, ay susukatin at sasakupin ng mga paswal. Huwag niyo abusuhin yung pag-aari ng ibang tao. Yung pag-aabuso ng mga paswal, ang kanyang paggamit. Kung kayo mapapahama ko, hindi ko kayo makakabla o hindi ko kung sinabi ng Pascual, susunod na kayo sa lahat. Sinira, kanilang sinulo, kanilang hinukay at kinabuso. Yun po yung hinukay. Napalis na po yung kaso. Lawak na po nung nakahukay. Ayaw ng bakla, ilan na ganyo. Utang ina mo, ilan na ganyo. Hintod ka, utang ina mo. Utang ina mo, ilan na ganyo. Utang ina mo, hintod ka. Utang ina mo. Pero utang-tado ka, gago pa, hintod ka. Utang ina mo, ilan na ganyo. Utang ina mo din. Utang ina mo, hayop ka. Utang ina mo, medyo ilan na ganyo. Utang ina mo, gago ka. Tarantado ka, ilan na ganyo. Utang ina mo. Palibasa, wala kang makipakita na ginawa nyo. Yun sa bayan ng Pilipino. Mga kababayan, ganun po ang patuloy na sinasabi ko sa inyo at nakita niyo po kung ano ang figura, kung ano po ang naging sagot ng Congressman Mura na dinalaw po sila ni Mayor Elan doon. Dito po hinarap ko sila, kaya inaasahan ko haharapin din nila ako doon sa mismong barangay Pambuan, Gapan City, nang layo po 4 na bahay lang doon sa mismong barangay hall ng kanyang amang nakaupong kapitan, si Kapitan Boy Paslang. Pero wala po akong nakita ni Anino ng isang Pascual doon mismo sa lugar nila sa Pambuan. Kaya po si Mayor Alan doon nakagayak po at nakalaan sa anumang mangyayari. At baka po ay hindi patatakot. Dahil natutunan ko po sa aking buhay, hindi po ako sobrang tumigay sa mga ganitong ugali. Lesson learned po. Kasino na po yung mga tiga-Pambuan na may mga tumana doon. Kasino na yung mga tiga-Makapaklay na hinagawan nila ng lupa, pinasuro ang mga lupain upang kanilang maging pag-aari. Kinukuha ng sapilitan, kinukuha ng bawat magustuhan nila sa puwersahan. Kaya po, itong mga Pascual na ito, uulitin ko po, matatapang lang po pag sa social media. Nung andun po ako sa Gapan, biglang napunta sa isang opisina si Kong Pascual. Nagbarong at naglagay ng logo at saka nagmumura. Kailangan po magkaharap kayo. Kailangan po nagkaligid kayo para malaman kung ano po yung patayan ng pagkadalangin. May naniniwala ko pa sa inyo na bakla si Mayor Elan. Ang basihan mo ba ng pagiging lalaki yung maraming girlfriend? Sino ho kaya ang mas maraming girlfriend sa amin? Ha? Paano ho? Paano? Kung ang basihan mo ba, masama na akong sabihin yung hindot eh. Kasi si Mayor Elan po hindi na mabubuntis. Eh ito ata gusto po magpabuntis. Ano? Hindi mo magandang pakinggan, nakakaalangan pagka hindot ang sasabihin. Hindi po kanais-nais doon sa ating pong vlogger. Kaya po, pakiusap ko sa inyo para matulungan natin yung mga inagawa ng lupa, para matulungan natin yung mga napapatay, para matulungan natin yung ating bayan. Pakiusap po.
Balik natin si Doktora Maricel Natividad Naganyo sa Kongreso. Ituloy mo na yung iba. Ito po, yung kapitan ng Makabaklay, yung medyo magandang lalaki ito na tinatakpan yung mukha, Kapitan Ilayo. Pilicho naman lahat ng bahay doon ng tao. Kung napansin po ninyo, nagpunta na yung tao doon, kinukuha ni complete name para sa titulo. Sa loob po sila dalawang mga kamusta yan? Lang sa isang gilid. Ganito, pakilan na ba yan? Ganito, mayroon po akong nag-send sa akin ng mga video. Yung mga video na ito, mayroon doon nag-video na may mga puro mga saging na sinuho. Ayoko, sinuho doon. Sinuho ng kalabaw o kung ano yun. Tumuha pa sa akin. Tumuha pa sa akin. At sinuro nyo. Ang sabi daw, nung may-ari ng lupa, ako daw nagpasuho, pinasuho mo daw, tinatumba ko yung mga puno nila. Ngayon, sasabihin mo, inaano ko sa'yo, wala akong binibili lupa sa lugar na yan. Kain mo isang paso na lupa, wala akong lupa sa lugar na yan sa Makabaklay. Talaga mong gapan ang minaluha mo. At pag binilang ko nila yung titulo, kasama pala sa namin ng lupa yung minaluha mo. Ngayon, sasabihin mo, inaano ko sa'yo, wala akong binibili lupa sa lugar na yan. Kain mo isang paso na lupa, wala akong lupa, pilihan mo sila sa inyong kasama pala sa namin ng lupa yung minaluha mo. Nakuha yan sa pamilya Sibilya, kila Dr. Sibilya. Mamaya sila kaya ayan alaman. Alam mo ninyo si General Espino, pinuntahan ko sa ano? Ha? Pagdating ko doon, General Espino, sabi ko, gusto ko nung email sa lugar na yan. At isang po kasi, gusto ko, malayo ko dito sa iyo, nakakapagod din, gusto ko tayo ng bahay. Gusto ko bilhin yung lupa ko. Binili ko yung nasa bukan niya na 100 milyon. Kung sila ko may lupa na dahil ako nung pag-inom ako sa akin, hindi ko naman wala kung nasakot ba yung meron mo siya tayo na may mahigaw. Kasi mo nung 130. Hindi ko kayo bibigyan ng dito, mapapakain niya sa iba. Magpapamigay pa ako ng lupa, pero hindi ako mga alo ng lupa. Hindi ko po gagawin niya kahit kailan. Ay, hindi ako papamayayin sa mga yan. Hindi ko ibibigyan ng dito. Eh di, baka sabihin ng mga tao, tumaki lang pala ng mobile, hindi naman pala sa office ko. Dadali niyo yung mga dalawa sa doon. Ha? Hindi daw natin yung lupa. Pag hindi yung lupa doon, hindi daw yung lupa, gusto mo taniman lahat ng gulay. Oo. Pag sinabi po ni Mayor Ella, dokumentado, meron pong video. Kaya po, sa kanya nang galing yung lahat. Ito po, siguradong bangat sa pagkakasyabu. Dahil kanina, napakinggan nyo, wala siyang binibiling lupa. Maya-maya, may binili siyang lupa. Tapos maya-maya po, ni isang paso, wala siyang binibili doon sa Makabaklay. Maya-maya, meron siyang 100 milyon na binayaran kay Espino at meron pong binayaran 70 milyon doon sa mga Sibilya. Sa madaling salita po, siya po ang sumisira ng kanyang mga pagdedeklara ng kung ano-anong kayabangan at kasinungalingan. Hindi po tayo, siya mismo yun. At malinaw po na pinasuro yung hindi niya pag-aari na hindi nasakop nung nabili niyang posisyon. Doon po sa mga posisyon na yun, wala po ni isang titulo na hawak yung General Espino at si Congressman Bangag. Dahil pagka po matinukang tao, yung sinabi mo nung una hanggang huli, yun ang sasabihin mo. Pag sinabi mo puti, hanggang huli dapat puti
ang mapapakinggan at makikita ng tao. Pagka po puti, ang sinabi mo ngayon, maya pula, puti, pula, pasag ang pula ni Kong Eming. Yun po ang sinasabi ko. Hindi po ba? Kung matino ito, hindi po sasabihin sa iisang salita yung pabago-bagong deklarasyon. At ang malinaw po nito, hindi na kanila yung kanilang sinasakop sa makabaklay. Puwersahang kinukuha yung mga nakatabi. At ito pa po ang mas masakit na ginawa doon sa samahan ng mga magsasaka at kay Lucila Bote. Ito po, dokumentado rin. Ito po, siya mismo, si Kong Pangat ang naghabla kay Lucila Bote na nawala na ng lupa, nawala na ng sagingan, nawala na po ng pagkakakitaan, inihabla pa po ng cybercrime ni Congressman Vlogger. Yan po ang katotohanan. Ayan po, complainant Emerson D. Pascual. Laging balat sibuyas ang gago. Ito po, pakishare po ang video na ito. Sabi po ni Ma'am Lucila, sinuro at sinira ng mga tauhan ni Kong Eming ang mga saging sa Minalungaw, Makabaklay. Ito po yung sagingan na sinuro ng mga tauhan ni Kong Eming. Paano na lang po ang mahirap kung ganyan ang gagawin nila? Ano na lang po ang aming pamumuhay? Saan po namin kukunin ang pagpapaaral sa aming mga anak at apo? Sinira na po ang aming sagingan. Pakishare lang po ito. Salamat. Yung pobreng Lucila na minsan lang nag-video at minsan nag-iusap sa mga kanyang kapamilya, kaibigan na mag-share doon sa ginawa sa kanya, nahabla pa. Pero si Kong Eming Pascual, araw-gabing nagpa-vlog, araw-gabing nagbibideo, nagpo-post ng kanyang mga ginagawa hanggang sa magsaing, hanggang sa kung ano pa man, at ipagyabang yung kanyang mga gustong ipagyabang. Araw-gabi, professional vlogger po ito. Naging balat sibuyas nung si Lucila ang nag-video tungkol sa kanya at tungkol sa pagsuro sa kanilang lote. Ang kaso po ay nasampa, siyempre masasampa sa RTC Gapan. At ang nakakalungkot din po, yung kababayan pa natin ang nagpasampa ng kaso, hindi na lahiya, na sana nag-inhibit na lang siya, na marami naman uubrang magsampa ng kaso, nakasampat o takot kay Kong Pascual. Pero yung pahong lahi ng Adriosula na abogado na naging piskal sa Gapan ang nagsampa ng kaso at binaliwala yung inaragadyado at kahirapan ng mga tao sa Makabaklay. Ito po yung Assistant City Prosecutor Piskal Dino M. Adriosula na taga San Leonardo. Kahiya-hiya naman po. At ito po ang mga number ng mga kaso. At syempre po, yung city prosecutor, aaproban din po yung kaso na yan. Mantakin niyo po, inagawa na ng lupa at kabuhayan yung isang kabaabang babae. Ihahablan pa, pakukulong ko pa. Yan po ay hindi palalagpasin ni Mayor Elan, kaya po, pipiyansahan natin yung mismong inihabla at hindi po tayo papayag na aaragabyatuhin kahit na po hindi tiga sa Senado o manahingi ng tulong kay Mayor Elan. Tayo po ay tutulong at tayo ang maglalabas, tayo po ang magpipiyansa dito sa nag-vlog o nag-Facebook against sa kanyang paalaban na si Pascual. Ito po, 10,000 lang naman at 2 kaso po yun, kaya 20,000. Maaaring ngayong araw na ito hanggang bukas, mapiyansahan na yon. Pero ang punto po dito, ano ba ang problema? Ikaw ang nagagaw. Ikaw ang pumasok. Ikaw ang nag-trespass, illegal entry. Tapos ikaw pa higa ng magkabla. Ano ba ugali meron? Anong kawalang hiyaan at katapangan ng hiya ang meron ito? Kaya po, yung pong ating pong mga pag-uusap-usap, lahat po tukumin tayo. Yung pong kanilang pangaragabyado na yan, matitikman nila. Minsan, kung magkakaisip at magkukusap yung mga tiga Makabaklay at tiga Pabuan na magkaisa, nadala ang placards at bumalik sa doon sa kanilang daang hektaryang
pinasok ng mga Mangkoy Pascual at Eming Pascual. Pagka po nagkaisip yung mga yan at hinilingan si Mayor Ella, hinilingan si Doktora na sumama sa kanilang rally, sumama sa kanilang pag-aaklas, tatayo po si Mayor Ella para po sa katarungan nila, para po sa kanilang lupain, para po sa kanilang posisyon na mabalik yung kanilang mga pagkaari doon po sa Makapaklay at doon po sa Pambuan. Ay sila, ay hindi naman yung hindi naman sisigahan. Pero yung yung sabi nila, wala ko tayong pinaatas dito kahit isang kapitan. O kasi na ako kapitan, wala ko tayong isa. Wala ko tayong pinaatas. Pero sa naman, meron kong sisita ang nag-file. Yung mic. Sige naman. Mike. Nakakulong na naman nila pinatawag sa file at pinaatas. Ako pinagtagtag. Meron ko patras, meron ko mga palit. Nasa mga nako, nasa kanilang sila. Ano ko? Pinangalan ng eleksyon. Pero sa kanilang na, sino ang pinagsigahan na ito at pinagtatay ni Herrera? Alam ko, pero kung sa kanilang, sino ang pinagtatay nila? Kaya kalaman nila, ito na lang kami sila yung ako. Itong kamamang kagawa, siya kagawa ng barangay, Herrera at isang Santo Niño. Tanong panahon ng eleksyon, bago may eleksyon, pinahuli nila, pinahilan ng parin, pinakutog, pinagkabato ng martilyo ng bahay at pinagbubuto ang sabi ng pulis at nangarap ng mga Mangkoy Pascual at Eming Pascual. Ito po ang naging nakatuwa may record. Ngayon po, tinilang na, ikonsyente na yung lahat ng pulis at mga pumupus na niya sa pulis na PPS. At ito po ang taas ng mga desisyon. Last year lang, pinapatay na. Dahil hindi nila makuha, dahil hindi nila kasama sa politika. Alam po, hindi rin nila makuha yung dating buka sa mga Diyas na higa sa Nicolas. Pinapatay din po si Operasyon ng Diyas na yung po ay naatake na, halos nakaupo na lang, pinapatay din sa mga hindi po, pinapatay sa kanya na yung pinagsila-sila sa secondary. Marami po pinapatay. At ito po tumubalik, ito pinakaayos nila yung kanilang lupa na pinasok o sa pagbuhat na pinasok yung lupa na may lupa. Sabi po ng kapatid ninyo na pag may mangyari sa akin, walang ibang tugisin ninyo kundi yung mayor natin na si Mayor Eming Pascual. At bakit daw po? Kasi nga daw po, ang sinasabi niya po sa akin, marami siyang natuklas ang anomalya. At ang isa pa pong ikinagalit ni Mayor Eming, sa palagay niya, dahil doon sa hindi pagkaka-confirm ng kanyang kapatid as city administrator. Kasi daw po, ang sinasabi ng aking kapatid, bago pinatay, hindi naman daw po qualified. Hinahanapan daw po niya ng diploma, wala naman po yung may pakita. Pagkatapos, yung pong pinapipirmahan sa na resolusyon ng birthing facilities, tsaka yung pong dialysis clinic, wala pong permit ng DOH. Okay. Hindi po nila pinirmahan. Pero Ayun po yung nakita nyo at nadinig mismo sa interview at deklarasyon ng kapatid ni Konsehal Sunny San Jose. Kaya po, ito po kung kailang lumabas siguro po mga 2 weeks ago. Ito po galing sa kay General Alex Paulo Monteagudo. Basahin niyo po kung ano. Isipin mo, mamamatay tao ngayon, congressman na pala. Iba talaga ang mga taga Novo Ecijano. Ayun po. May sagot naman dyan, yung congressman Lager. Basahin niyo naman din.
siya ang nagsasabi na mabuti siyang tao at hindi mamamatay tao. Pero, maliwanag po yung sinabi ng kapatid at ng mga konsihal na inyong napanood na siya ang pinagbibintangan. Dahil sa ngayon po, kung natakot sa kanila lahat yung mga konsihal doon, yung mga tumiklara na yan na napanood nyo, kasama na ngayon nung mag-amang Boy Paslang. Dahil sa takot doon sa mga nakaupong konsihal na yon na naghahabla na noon doon sa pagkamatay ng kanilang kasamahan dahil alam nilang si Kong Eming mismo ang may gawa at nagpapatay. At ang katunayan po, sila rin mag-ama ang nakikinabang ngayon sa pagkatakot matapos patayin si Konsihal Sani San Jose. Sumunod pa po dyan, meron po silang pinapatay na kapitan sa Santa Cruz, Kapitan Rueda. At yun po ay kaaway din ng mga Pascual dahil lang sa politika. At doon po nangyari na yung lahat ngayon ng kapitan doon sa Gapan, kanila na rin siyempre. At pagka mo may magpa-file doon ng kapitan o konsihal na ayaw nilang pa salihin, pinapuputukan ang bahay, tinatakot. At pagka po yung iba ay umalma, patay kayo. Isusumbong kayo sa tatay ni Eming Pascual kay Boy Paslang. Yun po ang katotohanan at nangyayari sa Gapan. Kaya po, pinakukumusta sila ng pamilya ni Bukal Santi Matias na yung pong kawawang tao, Como Matias at kaaway sa politika o kalaban sa politika, namatay na walang katarungan. Sabi po ng mga pamilya ni Paul Matias, yung pagkukumusto nila, sana sila naman ang sumunod. Sa pangyayari, nakakalungkot po dahil hindi po nagkakaroon ng katarungan at hindi rin nagkakaroon ng kalayaan at desisyon yung mga tigagaman. Ito po yung kasunod ng ating pong sandali na lang po ito. Rin nung mga sigarilyo na yan, yung mga illegal na sigarilyo, sino bang, yung nahuli sa kabanatuan, natukoy na ba kung sino may-ari, sino congressman may-ari nun? Ay, sino may-ari nun? Wala.